Ano ang pakiusap mo kay Jesus? Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Mark chapter 10, verses 35 to 45, and I read it for you. James and John, the sons of Zebedee, came forward to him and said to him, "Teacher, we want you to do for us whatever we ask of you." And he said to them, "What is it you want me to do for you?" Then they said to him, "Grant us to sit one at your right hand and one at your left in your glory." But Jesus said to them, "You do not know what you are asking. Are you able to drink the cup that I drink, or be baptized with the baptism that I am baptized with?" They replied, "We are able." Then Jesus said to them, "The cup that I drink you will drink, and with the baptism with which I am baptized you will be baptized. But to sit at my right hand or at my left is not mine to grant, but it is for those for whom it has been prepared." When the 10 heard this, they began to be angry with James and John. So Jesus called them and said to them, "You know that among the Gentiles, those whom they recognize as their rulers lord it over them, and their great ones are tyrants over them. But it is not so among you. But whoever wishes to become great among you must be your servant. And whoever wishes to be first among you must be slave of all. For the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give His life a ransom for many." Ano po ang pakiusap ninyo kay Jesus? Sa inyong panalangin, ano po ang palagi ninyong ibinubulong sa Kanya? Mga pangangailangan bang material, pinansyal, kagalingan ba sa sakit, kapayapaan ba sa puso at kaisipan, ang makapasaba sa board exam? Yan ba ang mga pakiusap ninyo sa ating Panginoong Jesucristo? Sa ating pong binasang Ebanghelyo, napakinggan po natin kung paano ang dalawang magkapatid ay mayroong pakiusap kay Jesus. Yun po ay ang isa ay mauupo sa kanan at ang isa naman ay mauupo sa kaliwa. Yan ang kanilang pakiusap. At nang marinig ito ng ibang alagad, nagalit sila, nainis sila sa magkapatid sapagkat sino nga ba ang pinakadakila sa kanila? Ang ating pakiusap sa Panginoon ay nangangailangan ng pag-uusap sa Kanya. Ito ay dinadala natin sa ating pananalangin. Ang ating pakiusap sa ating Panginoon ay pinapakinggan Niya. Wala namang panalangin hindi Niya pinakinggan. Ngunit may mga kahilingan tayo na hindi maipagkakaloob sapagkat hindi ito para sa atin o kaya naman may mas magandang plano ang Panginoon sa atin. Kung ano man ang ating gustong sabihin sa Kanya, sabihin natin ito ng buong puso, ng totoo sa sarili. Papakinggan ito ni Jesus at ikaw ay mapagkakalooban ng kasagutan sa iyong kahilingan. Ang kalooban ng Diyos ang palagi nawa nating hanapin at isipin. Ito rin po sana ang palagi nating pakiusap sa Kanya. Alam po natin na marami po tayong gustong mangyari sa ating buhay. Pero ang kalooban ng Diyos nawa ang palaging maghari sa ating mga puso. Kaya sa susunod na tayo ay magdasal, palagi po nating hingin sa Kanya, "Panginoon, ano po ang iyong banal na kalooban na aking gagawin?" Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, lumalapit po kami sa iyo. Nais po naming malaman ang iyong banal na kalooban upang ito ay matupdan namin sa araw-araw naming pamumuhay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.
Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. God bless you po.